Maayong adlaw, maayong buntag sa tanan mga kaigsunan, no? Welcome sa ating video presentation message. O mabulahan ta karong adlaw dahil ang tanang tatay nagsaulog o gi-celebrate ang Father's Day. Adlaw sa mga tatay, ma-recognize nato ang function, roles and ang tanang area sa isip usa ka amahan. Kaya nindot ang nakanahunaan nga gitagag chance nga ma-celebrate ang usa ka leader sa usa ka gamay nga hutong o gamay nga institution, my son, which is ang pamilya. Okay, ang pag-usapan nato karon mga igsoon is about godly tatay ang pag-usapan nato, no? Tuguti nga kini nga message ay mo-guide nato. Tuguti kini nga message ay mulig-on sa pamilya o mga nanay nga maminaw ani og mga anak. Please paki-remind ang mga tatay and ilugar nato ang atong kaugalingon sa eksaktong pagalugar kay aron makatabok ang usa ka pamilya gikan sa balay from house to home. Lahi kasi ang house, lahi ang home. Maigsoon. So, ma-establish ang usa ka Diosnon nga pamilya. So una, Happy Father's Day sa mga tatay. Please paminaw mo ani ako ning gihimo with my utmost desire nga magkaroon og Diosnong pamilya. Dili gid mahimong naay Diosnong pamilya unless ang tatay mubarog sa iyang katungdanan. Naay katungdanan ang mga anak, napoy katungdanan ang asawa, napoy katungdanan ang mga bana o ang mga tatay. Sa pag-usapan nato karon kay adlaw mo sa mga tatay ang ilahang ang katungdanan. Ako usap po ko katatay, naapog ko'y anak, na ko'y asawa, nag-inusarang asawa, mga igsoon, naapog ko'y anak. So kabahin ko ani and ako ning giluhod sa Ginoo nga message nang hinaot, nangandoy nga kini nga message maka-enlighten, maka-support nga mahimong lig-on ang usa ka pamilya sa pangunguna ng usa ka tatay. So tan-aw na to ang mga biblical reference aron mahimong guide nato igsoon. Ingon diri sa Hebreo chapter 12 verse 9, moreover, we have all had human fathers who discipline us and ingon diri igsoon respected them for it. So, doon na tay yutanong amahan. Kaya doon na mong tay langit nung amahan. Ang yutanong amahan, nga mo disiplin ka na to. So, ang amahan, mo disiplina dyan. We respective them for it. Atong respetoon tungod ana. How much more should we submit to the Father of our spirit and live? So, duha ka tatay ang yutanon o doon na tay amahan sa langit nga kinahanglan mo submitar mo pasakop ta igsoon. Ingon diri sa Psalms 127 verse 1, unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Ang mag-build sa pamilya is the tatay. Kaya ang tatay ang unang mudangop sa Ginoo, musandig unless the Lord builds the house. Kung ato ni i-simplify mga igsoon, dili pwedeng ibulag ang Dios sa usa ka panimalay. Ug ang tatay ang pinaka-right person nga musandig, mudangop, mukunik ngadto sa Dios para ma-establish ang usa ka panimalay nga Dios nun. Ang tatay sa balay ay reflection and representative sa Dios sa langit para sa asawa o sa mga anak. Mga tatay na minaw, I just want to remind you, including me, myself, nga kita ang reflection, kita ang representative sa Dios sa langit diri sa balay. Kaya gitawag tag Father o gi-celebrate pa nato ron ang Father's Day. Kasi kita ang reflection atong i-represent ang Dios sa balay.
Mga ison ang napakalungkot nga katotohanan sa Tagalog pa, napakalungkot nga katotohanan. Kay gamay ra kayo ang balay nga na-represent og tarong ang Dios diya sa balay. Gamay ra kayo. Ang sagad nga nitabo ang demonyo mao'y gi-represent sa mga tatay sa balay. Kaya ang mga tatay napakalungkot, mao'y bisyoso, mao'y ang mga bata mahadlok sa amahan. Ang tatay magsigkahubog, walay direction. So dili ang Dios iyang represent, ang demonyo ang iyang represent sa balay. Malungkot kay dili man na mahimo ang usa ka panimalay kung wala ang tatay. So I just want to remind everyone niya, ang napakanindot kasi pag mulantaw sila nimo, makaunahuna sila sa Dios. Pag mulantaw sila nimo, mas maduol sila sa Dios. Yun ang pinaka-ideal tatay nga ang tibok panimalay pag naa ka, mabati nila nga naay Dios. Igsoon, secured, provided pag naay tatay. Ang napakalungkot mo nang ang mga tatay ang ginatira sa yawa. Ang napakalungkot kasi pag ang tatay makaptured sa yawa, buong panimalay captured na sa demonyo. Maliban na lang kung ang asawa ay mubarog yun, makipaglaban para ma-rescue ang tatay. Pero talag sa na. Affected yun tibok pamilya. Unless the Lord builds the house, its builders labors in vain. Ito po'y partnership, Diyos o ang tatay sa balay. Its builder labor in vain. So, kailangan part si Lord sa panimalay. Kaya dapat sa panimalay na ay prayer meeting, na ay Bible sharing. Part si Lord. Where there are two or three gathered in His name, God is in their midst. Na ang Diyos lang taliwala. Ang tatay ang mag-initiate. Ang napakalungkot kay ang tatay pa'y mo persecute pag magiskot ug pangginoo, ang tatay pa'y masuko. Migson, so representative na sa demonyo ang tatay kung magisgot og pangginoo, masuko pa ang tatay. So ito po'y ang tatay kasi ang magtulak sa tanan niya, magpaduol ta sa Ginoo. And we need to understand this verse, unless the Lord builds the house, its builder labor in vain. Ang pinaka-simplify, i-simplify gina ni. Ang tatay ang musandig sa Ginoo, ang tatay budangop sa Ginoo, ang tatay musalig sa Ginoo, ang tatay ang manguna sa tanan para sa pamilya paduol sa Ginoo. Then God will build that house into home para mahimong usa ka Dios no nga pamilya. A godly family prioritize faith and operates based on biblical principles, fostering and nurturing environment of love, respect, and obedience to God and one another. Ulitin ko po, a godly family prioritize faith and operates based on biblical principles, fostering a nurturing environment of love, respect, and obedience to God and one another. Ang gusto nyo ipaabot, igsoon nga, aside ani wala na ilain, magkaroon og Diyos nung pamilya, Diyos nung panimalay. I-prioritize ang pagtuo o mag-operate sa biblical principle. Mag-operate sa biblical principle. Ipakita, may son, i-demonstrar o i-cultivar ang environment of love, ang atmosphere, ang palibot diya sa gugma, respeto o pagsunod sa Dios o sa matag usa, na i-respect and obedience to God and one another. May son, napakalaga yun. And I share this message because I practice this with all of my heart, mga son. Hallelujah, glory to God. Several verses in the Bible speak to the roles of father and husband. Role sa bana ug amahan, emphasizing love, responsibility, and the importance of a godly example. Na ko'y mga verses nga
mupakita maigsoon nga ako i-lead down sa roles of the father and husband, mag-emphasize sa gugma og responsibilidad o kahalagahan sa gitawag og role model. Best example, number one, ang makita to Ephesians 5:25, husband, love your wife as Christ loved the church. Bana, higugmaon ang asawa, ingon si Kristo na higugma sa simbahan. Mga bana, ayaw mo o ayaw i-required nga higugmaon ka sa asawa kasi wala na gisulti sa Bible. Ang bana mao'y mahigugma sa asawang higugmaon ang pamilya, dili ang asawa mo'y mahigugma sa bana, kasi submit ang gisugo sa Ginoo. Asawa mag-submit sa bana, bana higugmaon kasi ngano ba, kasi ang Dios na higugma katod kay ang bana, ang tatay mao'y representative sa Dios diha sa panimalay, mao'y reflection, mga igsoon. So, higugmaon ang asawa as Christ loved the church. Ephesians 5:25. Ephesians 6:24, Father, not to exasperate their children, but to raise them in the training and instruction of the Lord. Exasperate yan, ayaw pasuka. Ayaw i-provoke imong anak nga masuko. Apan tatay, you are best failure tatay kung wa kay training gihimo sa imong panimalay para sa imong mga anak. Wa kay training, you are excellent failure nga pagkatatay, wa kay training gitudlo sa imong mga anak. Ayaw pasok ayaw i-provoke imong anak. Remember that guidelines, Ephesians 6:4. Bible says, Psalms 103 verse 13, as a father has compassion on his children. So, ang magpatigbabaw nimo nga pagbati sa mga anak is ang kaluoy. That's why maningkamot mayo ang tatay kasi naluoy ka sa imong anak. As a father has compassion on his children. Kaya napakalungkot, tatay pa'y muhatag og tuba siyang anak. Ako no, kasuway yung anak, akong papa muhatag na kog tuba. Kamao bitaw ta maghubog-hubog sa paitas kinabuhi. Praise God. No? Igsoon nga nakailatas Ginoo, wala porti pala hubuga gid ako. Kugo kay las Ginoo, porti pala hubuga na kay ako man papa sa una, mutudlo nung inugtuba. Luoy kayo ang kinabuhi sa tao mapalahubog. Luoy jud kayo. As in. So ang nasa ato kasi tatay, maluoy kasi mong anak. So maningkamot ka iplastar yang kinabuhi. Amen. Arita sa functions and responsibility sa tatay. So tatay, please, ilista nyo ni. Nanay, ina yung mga bana. Dako yan siyang matabang. This is biblical principles of duties and responsibilities of a father sa tatay. Doon ako'y unom nga ili down nga functions sa mga tatay. And habang maminaw mo ani, please open your mind and open your heart. And the Lord will touch your heart, touch your family. My son. Number one, ang tatay, source of godly love. Diha sa balay, sa tatay umapaw ang Diyos ng gugma. Magsugod sa tatay, dili magsugod sa nanay. Pag ang tatay wala kay makitang godly love, then the entire family magsuffer sa nakilanlaing kalisdanan sama sa kayugot, kasuko, pagdumot, kaguliyang kung walay source of love. Kasi ipadaloy ni Ginoo didto man sa tatay. Tatay diha mo agi ang godly love. Ang usbon diha mo agi ang Dios nung gugma. Pag dili mo agi sa tatay, kaya kanin panimalay walay gugma
Kasi walay lang agianan yung Diyos ng gugma ma-establish sa balay dito moagi sa tatay, because tatay is God's representative, God's reflection diya sa balay. Kaya mga nanay, just pray for your husband. Mga anak, ipag-pray niyo ang inyong ginikanan, inyong tatay. If you want to see and experience a godly family, napakalaki ang role sa tatay. Kailangan suportahan, iampo ang tatay, mga igsoon. If di nyo buhaton, then kamo ang mga anak, ang asawa, ang magsuffer. Kasi ang agianan sa godly love diha moagi sa tatay para sa usa ka panimalay. Then godly love includes the following. Number one, sacrifices. Ang tatay ang mag-sacrifice. Mag-sacrifice everything. Ihungit na si mong baba, imo pang ihatag si mong asawa ngadto sa mga anak. Sacrifice, mga igsoon. Forgiveness. God is a God of forgiveness of pasaylo. Sayop sa anak, sayop sa pasayloon. Bisan pag nasayop ang asawa, bisan pag gidala pa naglain mong asawa, pasayloon, dawaton, to preserve a godly family. Discipline, mag-establish og disiplina. Disiplinahon. That's part sa gugma. Kay dili mo disiplinahon imong anak. Wa jud ka may gugma sa imong anak. Kay di mo na disiplinahon, pangandam daan. Kay pangandam og kwarta, pangandam og best lawyer, someday imong anak, para i-depend ang iyang krimen nga gibuhat pag walay disiplina ang imong anak. That is bata pa nagbuhat og sayop imong anak, di mo disiplinahon, pangandam daan. Acceptance, unsa man na sila, dawaton jud na sila. Kasi ang Dios nagadawat kanato acceptance and affection. Kabalo mo ang sinawala sa balay yung affection. Affection, ang tatay mag-establish. Affection is a feeling of fondness, love, or liking towards someone or something. It's a positive emotion. Positive emotion that can be expressed through various action words. That is affection. Positive emotion. Makita ang establishing the joy sa panimalay. Positive emotion that can be expressed through various action and words, strengthening relationship and contributing to well-being para sa kayuhan sa panimalay. That's affection. I-establish sa tatay. Di kay ang tatay pirming gisapot, ang tatay nasigsingka, ang tatay ay naku po, what kind of unsang klaseng panimalay. Mayigson, kaya nga ang atong nasod wa na magkadimaw tungod kay wa magkadimaw ang atong katilingban tungod kay wa nagkadimaw ang panimalay. Kabalo mo Mayigson, napakalungkot, daghang nagminyo kabalo siya katungdanan. Ang nahibaw-an dulog ra, di man na mao. And ang dulog sa magtiayon, Mayigson, please reward ra na sa asawa, i-reward sa asawa tay buutan ang bana. Reward na pirmi. Bonus man na sa reward, dili last abuid. Kanang last, biro mo, rape na halos ang asawa. Last ang tawag na, kaulag na, that is evil. That is evil. Kaya dili siya joyful kasi gipugos ang asawa. Dili siya joyful. Dili siya satisfying kasi gipugos ang asawa. Last, kaulag na, evil na siya. Biro mo, dulugan ang asawa, gatulo ang luha. Evil na siya. Megson. Kasi reward na ay joyful ka naman i-reward. Dahil butan kay ang bana. Sa tingin, as may asawa, muhatag nga, purti kasalbahis ang bana. So this message will mo guide na to, Igson. Amen. So ano number one, source of godly love. Remember husband, godly love, Diyos nung gugma. Ipadaloy sa Ginoo diha sa pamilya, diha moagi sa tatay ang godly love. Two, provider. Ang tatay ang provider, dili obligasyon sa asawa ug mga anak nga mubuhi sa pamilya. The tatay is the right
person mag-provide sa panimalay. Kay maning kamot. Ang problema nga nagninyo, wala sa kabalo nga siya mubuhi. Nagpabuhi sa ginikanan, nagpabuhi sa asawa. Come on. Kung asawa na may income bonus sa nimo, pero your obligation is to provide food, everything sa panimalay. Kaya maning kamot og dili magtinapulan tungod kay naa kay buhi unon, dili magpabuhi sa asawa. Puta na yung asawa mo oy nagbuhi og unsay pagbati ana. Ni agwantar ana. Ngano man, ni agwanta tungod na sa mga anak. Pero pag nag-inusaran sila, gatulo ang luha, bakit di pa nila trabaho? Di nila function. Di ba po asawa ang nag-initiate nga maminyo sila. Ambana man. Pero sa ambana natulog, tapos barkada, istorya, inom-inom. Inom-inom, wala dyan maning kamot. Eh kung asawa na ay trabaho, bonus na na. So mas madali ma-enjoy ang abundance and prosperity. Kinay income mga asawa, pero dili nila na role sa bana ang pag-provide ang tanang gikinahanglan. Model. Tanawon ka sa anak ba, kugihan di akong bana, kugihan di akong tatay, kugihan di akong tatay. Kaya pagdako na ako, kasi ang mga anak, mangupya ra na sa ginikanan. Pag sila na ay pamilya, mangupya ra na sila. O sa ilang kupyahon, ang tatay. Number 3, function and responsibilities of tatay is lawmaker. Lawmaker, Isaiah chapter 9, na ay gobyerno. Kasi ang panimalay, ang pamilya is organization na siya. Organize, dapat organization. Dili mahimo ang usa ka organization wala siya ay gobyerno, walay government nga ma-establish o walay policy, walay balaod. Isa sa pinaka-greatest function sa tatay is to establish a government, establish policies, sulod sa balay, unsay palisiya nimo sa balay. Mga igsoon, ako na-appreciate na ako sa ginikanan, bisan puti na mo daghana, 16 mo kabuok, pero naa siya ay panggobyerno. Kaya kaming 16 ay praise God, naaga krapod dayon ang 16 gud nga na puti minggang lisura niagi man pud mi anak, pero tungod kay naay panggobyerno ang panimalay, makasustinto siya, makapadayon siya. Ako papa kabalo naay panggobyerno Migsoon sa mua alas 5 dili pwede nga naghigda pa ka. Naghigda pa ka sa banig alas 5, ba't bangon na buuan kag tubig ug di ka mobangon kay magtrabaho. Nasay pamalaod, dili matulog, dili kompleto ang pamilya. That's the law. Sa ko tatay, grade 2 ra akong tatay, pero ang akong point nasay panggobyerno. Mga tatay karon nakadungog ani nga message. Unsang klaseng panggobyerno nga imong gi-establish imong balay? Lawmaker is establish ka, kaya ari ka sa Ginoo ang nindot nga gobyerno is ang gobyerno sa Ginoo i-establish sa balay. Example lang ha. Dili pwede mangaon o dili magpray. Pag alam ng tibok panimalay, magpray gid sila. So hinahinay may makita ba? Ug walay pang gobyerno, kaya mga bata bisan na uwak balo usay buhaton. Huyang kaayo ang usa ka panimalay without establishing government. Huyang kay siya. Kasi ang balay is institution, the smallest institution in our society is home, the panimalay. Family is the smallest unit of our society, the smallest institution. Ang panimalay is katilingban, dili pwede walay balaod. Ang problema daghang ginagminyo wa sa kabalo nga lawmaker siya. Pag walay balaod ang balay, unsay mahitabo sa balay? Imagine yung balay way balaod. Dayon, ikaw ang bana mo gusto maghimo og balaod. Ang asawa mo support lang, asawa mo suggest, mga igsoon. Dayon, kung ikaw bana, ikaw unang mutuman sa imong balaod, ikaw unang musunod sa balaod, maghimo kag balaod, ikaw musunod. Para na maghimo kag, oy, di ko gusto sa panimalay nga naay palahubog, ang tatay ang hubog-hubog.
So way kwenta. So ikaw maghimog balaod, ikaw unang mutuman, lawmaker. Example lang. Walay mo bangon kung dili mag-pray. That's the law, pwede. So tanan mga anak mo pag ma-establish na o dili na manggawas di magampo. Di na mo gawas di magampo. So paggawas la prayerful. Simple as that. Lawmaker. Kasi mga balaod. Danta honest tanan, bawal mamutbot, bawal magstoryag negative. So naay mga palisiya. Kasi dili pwede way palisi. I tell you. Bakit daghang pamilyang huyang? Bakit daghang pamilyang napakahuyang? Kasi way mga balaod sa balay. Way balaod nga gi-establish sa balay. Ako isa mison, balaod isa, dili pwede. Pag dili mo simbag Sunday. Dili pwede. Pag dili mo simbag Sunday. Buhata na, makatilaw ka na ako. That's the law. Dapat mo simba. Dili pwede, dili mag-pray. And dili pwede magstoryag negative. Kasi confession is possession. What the abundant of the heart, mouth speaks. Ang yun sa Bible, life and death is in the power of your tongue. Na mga balaod. May isa kasi yung balaod. Walay hilabtanay, dili pwede manghilabot o kwarta nga dili imo. Besan pagkauban mo sa balay. Dili pwede mo gasto, dili imong kwarta. Mananghid. Mananghid. Pwede nga na. Amen. Nasabda ko may son. Number 4. Number 4 is protector. Ang amahan ang protector sa pamilya. Ang tatay. Una ang asawa, weak ng babae, weak na. Kaya mga igsuon, kung ba na kang nagunahuna sa mong asawa, si mong pang sa protector, ayaw, na ay mga transaksyon, na ay mga instruksyon, imong asawa, imong ipaatubang, ikaw matubang, ayaw imong asawa. Kasi pag ma-inlove ni mong asawa dito kay weak na, ikaw pigasugnod, ikaw pigatuklon. Proteksyonan mong asawa, ayaw ipasakay nagmotor, nga, ayaw ipasakay nagmotor, sa kinsa, ang driver niya, proteksyon eh. Why? Weak kasi ang babae. Weak ang babae. Huyang ba? Nya di mo na proteksyonan. Ang mga anak, weak sa ng mga anak, kulang sa karanasan. So ang tatay ang protektor. Ayaw na ipakuyog-kuyog sa mga barkada. Ayaw ipatuklod. No, proteksyon ni. Ayaw patulog mo na kung saan asa matulog. Maigsoon, ang tatay ang protektor sa pamilya. Kasi ikaw ang representative sa Ginoo. I-secure nimo imong pamilya. Ako migson, na tugad bida glory, asa ko musugot ako anak musakay tricycle, musakay og badyari, siyara, asa ko musugot. Never, di yung musugot. Magantos ko, ako ihatod, akong kuhaon. Ayaw ipasakay. Siyara, adik pala ng driver. Protector. Amen. So, ang imong balay proteksyon ni kasi imong balay stronghold na, household, stronghold. Kuta na imong balay. Proteksyon ni. Ayaw patulugig mga taong way klaro. Protector eh. Amen. Ayaw ituklod mga asawa masig pangutang. Ayaw ituklod mga asawa masig pangutang kay delikado kayo. Base ng ibayad na, lahin pala ang ibayad. Because magdagan na imong mind kasi protector ka. Protect your family. Because pag masira imong pamilya, ikaw manubag sa Ginoo. Ang bana ang manubag sa Ginoo. You will answer to God, everything to God. Kung sinitabo sa pamilya. Amen. Ayaw sugot imong asawa masikuyog-kuyog ang mga batchmate. Kay diri sa ipil na adre asawa na rape sa batchmate. Ay ipakuyog-kuyog dito. Pwede kuyogan nimo. Bana.
Amen. Amen. Number five, ang tatay ay teacher o instructor. Teacher o instructor. Akong point diri migson paminaw tanan, mo sit up kag godly values, cultures and tradition. Bawat panimalay na values, na culture, na tradition, dapat godly. What kind of values nga nasin panimalay? Kanang mo amin tanan, values mo na. Culture. Mayong gabi tanan. Tudluan sila nga mag-pray. Tudluan silang mubasag Bible. Tudluan musalig sa Ginoo. Culture and traditions. Unsabay naandan sa panimalay, naandan mag-pray, naandan unsabay mag-sit up. Hallelujah. Ako nalay maluoy tatay wa jig himo sa panimalay. What kind of values nga imong gi-establish imong panimalay? Unsay klase, unsay mga kultura nga establish sa panimalay? Depende na yun. Pero sa amo, nami establish. Basta ika-Desembre, mag-out of town me. That's our tradition. That's our tradition. Basta every December, mag-out of town me. Apila na sa mong budgetan, mga igsoon. So, karon among gipili kasi mag-adto mi og South Korea, pero among gipili nga mag-celebrate si Pastora sa iyahang 50th birthday sa five-star hotel o sa Buds Brothel. So among budget instead pang Korea diri sa namo ibuhos. Part na sa tradition. Itudlo, isit up, maigsoon ang Diyos nun nga values, cultures, and traditions. Part na sa tao. Bawat pamilya na tradition, na kultura. So ang amahan amo tudlo na ikaw magsampo, maghatag ana. Teacher kasi ikaw magtudlo eh. Tudluan, unsaon, yung mga anak. Diyos nun ha, dili kay mga tatay among sugot yung anak nga mag-spaghetti, mag-shirt. Tatay ka, masugot ka anak. Sugot ra pug ka. Di imong anak di sayo na minyo. Imong anak sayong anong sugot man ka? Badlunga. Kail tatay laki ka, badlunga. Amen. Dili man mawala ang kagwapag magsuot og tarong imong mga anak. Anong tatay mo sugot ka ginana? No. Mugawas imong anak wa magkadimaw ang suot, tatay ka. Musugot ka imong anak mugawas, wa ka ma-rape na diha. Sugot ka. Then tatay ang imong nahibaw-an ipasa sa imong pamilya. O sa imong nakatunan, ipasa sa imong pamilya. Ako tugod bida Glory, since instructor ko sa driving, mao man ay ako ang expertise. May so itudlo sa akong pamilya. Kabalo mo drive tanan ang akong pamilya. Si Pastor Emily, di lang siya interesado. Pero bago makapadaga na sa sakyanan. Pero akong anak, may na, gyud mo drive. Isa lang na sa mga best example. Kung sa itudlo, karate. O itudlo na akong anak. For self-defense. Ako asawa, kabalo naman daan. Kaya natudluan naman siyang papa o karate. So, dili na ko, kanaan ako sa akong anak. Ambot sabot na ko nga, unsa imong nahibawan, imong ipasa niya. Ako lang, di lang ko katudlo og luto, kaya di mo ko balong luto. Anon, ako luto, di ginon mahilaw. Pero, yung kaglami, waji klaro. So, di na ko na matudlo. Pero, other than that, daghang ko ikatudlo. So, tatay, o sa imong na-impart nga to sa imong pamilya? Values. Dungagan ba nimo sila? Idugang imong values nga to nila. Good ha, godly values, cultures, and tradition. Number 6, dire ko magtapos, mga igsoon, glory to God. Katapusan, be realistic. Do not be surprised that ang bana, ang tatay, maoy pastor sa balay. Ayaw kalimot, anak. Kung doon na may pinakabutan sulod sa balay, ang tatay, kay ikaw ang pastor. O sa pastor, shepherd. Counselor. Shepherd. Magbalantay sa pamilya. So, ikaw ang pastor. Ikaw mang magbalantay sa pamilya. Ikaw ang pastor.
Kay shepherd man ang laing term sa pagkapastor shepherd. Yung sa may shepherd, magbalantay, magpakaon, spiritual feeding, everything. So number one, ang tatay ang mag-lead sa prayer. Talag saray tatay nagbuhat ani. Kaya talag sara ka kitag pamilyang Diyos nun. Kaya ang tatay mo'y dalunon kay sa prayer. Ang tatay ang mag-lead sa prayer. Ang tatay ang mag-lead sa worship. O ang tatay mag-lead sa buluhaton sa Ginoo. Mo'y mangulo ba tara manimba ta tala mga langit sa Ginoo. Tara mga tatay dapat ana siya ang pastor eh. Kaya imagineon mo ang klaseng pamilya ngayon. Wala eh, tatay dadunon kay sa ang tatay taas bisyo. Kaya napakalungkot sa kapamilyang tanawon ang tatay. Tatuba gidala, tanduay, beer ang gidala, barkada, suyop, sigarilyo. Luya, imagine ang usa klase pamilya pagirana. Di na, I can't imagine. Walay prayer meeting, walay Bible study sa kabalay. What unsa mo gi-expect sa usa ka balay? Tatay is counselor, a pastor. Pastor sa balay. Pwede yung tawagin yung banner sa balay, pastor. Sa balay, pastor. Dili sa simbahan. Sa balay, pastor. So sa may trabaho pastor, mag-pray, mag-preach, magwali. Kaya mga asawa, ituklod yung bana. Dong, magwali ka. Dire, nakaiwalihanan imong anak. Kami imong asawa. Aron yung bana makabalo, muwali, paduulan ni pastor. Kaya tudluan na to sa pagwali. Karang giwali Domingo, iwali no sa balay. Dayon, ang pinakabutan sulod sa balay, dapat is ang tatay. Ang pinakabutan. Kasi ikaw ang pastor eh. Ikaw ang pastor eh. Dapat ang tatay dili magstoryag negative. Kasi ang maluya tanan. Ang pastor storyag negative, di luya tanan. Kaya ang driver talaga niya sa balay, ang tatay, Mike Son. Akong tapuson sa istorya. Please, pamina mo. Tatay, I'm speaking to sa tanang tatay. Ikaw ang vision keeper sa pamilya. Ikaw ang vision keeper. Asa ba dad-a nimo imong pamilya? Asa ba nimo dad-a ang imong pamilya? To the near future. Pangutana ikaduha. Sana kabalo nakaasa nimo dad-a imong pamilya. Unsang klaseng kinabuhi dad-on nimo imong pamilya. Kaduha, unsa ba imong pangandoy sa imong pamilya? Unsa imong pangarap sa imong pamilya? Ikatulo nga pangutana. Kung tinuod kami tuos Ginoo, you will take care of your family if you believe in God. Why? Paminaw, manubag kas Ginoo sa imong pamilya. Dad-a sila sa Dios nung kinabuhi. God will provide, God will bless your family. Dad-a sila sa Dios nung kinabuhi. Walay perfect nga pamilya. Pero naay Dios nun nga pamilya. Walay perfect nga pamilya. Pero naay makadiyos nga pamilya. Tatay, unsang klaseng pamilya ang imong gidamgos kinabuhi? Asa nimo dad-a ang imong pamilya? Because you are the driver. Ikaw ang driver sa imong pamilya. Kung ang imong asawa imong padribon o ang imong mga anak, mga igsoon, dili siya right, dili sa ideal. Kasi ang tatay ang ginaonor sa Ginoo sulod sa balay. You are in charge sa imong panimalay. Mahala ang imong pamilya, iduol sa Ginoo
Salig sa Ginoo, dangop sa Ginoo, na Ginoo mo tabang nimo, kaluyon kas Ginoo. Na ako nga pastor moagak nimo para mabuhat nimo imuhang katungdanan as a person, as a father, as a leader, as a believer, as a children of God. Amen? Amen. Manindot tayo son, mag-pray ta. And I will pray for you. Ako'y mag-pray nimo. Hallelujah. Ginoo ko nag-ampo, Lord, in behalf sa tanang tatay na ngay migpasaylo nimo sa among mga kakulangon, sa mga lapses, shortcomings, negative spoken word, mga butang nga wa namo buhatan nga angay buhaton, we humbly bow before your presence. Mga sakit nga na istorya ngadto sa mga sa asawa o sa mga anak. Lord, forgive us as we humble before your sight. Let your holy blood magalimpyo kanamo. Let the power of the Holy Spirit kanunay mag-agak namo nga mag-function mi ma-represent kanamo tarong sulod sa balay. I-bless ang bawat pamilya. I-bless Ginoo Guniti, and you are responsible to bless every families. Magsugod sa tatay. Pandungi ang tanang tatay karon sa imong kamot, Ginoo. Empower them, Lord. Empower them, Lord. God, I pray kung doon na may pamilya wa makasal, akong giampo nga makasal, masulod sa sakramentos kami niyon under your leadership, God. Kung doon na may pamilya nga hapit na mapugto, hapit na maputol, ma-restore right now, malig-on ang connection sa bawat isa. Today, let this message, Lord, will restore and revive every relationship by the power of your Holy Spirit, O God. Heal every families, heal every broken families, O God. Let godly affections will be established in every families. Guniti ang mga tatay, para lang ini, Ginoo. And I pray a godly family. I pray a godly family in Jesus' name. Thank you, Lord, for everything. Especially sa Jesus Solution Church family. In Jesus' name. Amen. God bless you po. Please, mag-comments kayo sa comment section, sa message, mga asawa maminaw, mga tatay. God will bless you. Para makibalupog ko. Amen? Amen. God bless. God bless.